Mga kapatid, merong official statement. Ito pong grupo ng ating mga magsasaka, magbubukid po sa Benguet area at maging mga traders po ng gulay doon. Babasahin po ni Chacha ang kanilang statement at ating kakausapin ang kanilang pong tagapagsalita para ho natin mas maunawaan ang napaka-importanting isyong ito. Cha, please. In view of the boxes of carrots and potatoes marked with ABC Baguio that are being distributed among Manila markets, Sariaya Market, and other key markets in the country, our federation, the League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Areas, declares that the carrots and potatoes are not from Benguet nor from Baguio. Baguio does not produce carrots and potatoes. More so, we do not patronize imported carrots and potatoes. These boxes of carrots and potatoes are smuggled from China. And in fact, some of it were confiscated in November 10, 2023 at Olongapo, Zambales by the Bureau of Customs operatives. We denounce the rampant smuggling of vegetables and other agricultural product that is killing the local vegetable and agricultural industry, the farmers, and the other stakeholders whose livelihood is heavily anchored to agriculture. We appeal to the national government and the concerned agencies to urgently act on this matter to save the vegetable industry. 17th of December 2023, La Trinidad, Benguet, Philippines. Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Agot Balanoy po ng League of Associations at La Trinidad Vegetable Trading Areas. Ma'am Agot, maganda umaga po. Magandang umaga, sir, and happy holidays po. Yes, ma'am, and thank you sa inyo pong panahon despite to na ang alam namin masama po ang inyong pakiramdam. Pwede ho ba naming malaman, ma'am, paano po ninyo ito nakuhang informasyon, ano ho ang pinagmulan po ng lahat ng ito para nyo masabi nga na ito po'y laganap ngayon na pinalalabas na locally produced itong mga carrots na ito, pero ho ito pala ay smuggled na naman galing ng China. Unang-una po, sir, yung mga buyers po natin coming from Metro Manila ay nag-report po sa atin. So sabi po nila, hindi po sila bibili ng mga local carrots po namin kasi marami pong galing sa China na smuggled na dumating sa mga markets like Divisoria, for example. And then later on, nagsabi na rin po sila na may tatak na ABC Baguio. So nung una po, they sent all the pictures to us na yun nga yung mga sample ng pictures. And then nung umakyat po dito yung tao ni Colonel Layog of the Department of Agriculture Central Office, we had a brief meeting po. Tinanong din po nila kung nanggagaling po ba sa amin yon or kung meron pong trader dito na nag-o-order sa China or smuggled na mga imported na may tatak ng ABC Baguio. So we did po our own investigation. Yun nga po, wala pong trader dito na nagre-request or bumibili o nag-order ng imported na carrots na may tatak na ABC Baguio. Wala po. And so nung nagkaroon nga po ng operation, yung Bureau of Customs, yun po sinabi po nila sa amin na may mga ganito na nasabat sila na boxes of carrots na nahuli nila at yun nga po yung tatak. So nung nagtanong po kami sa mga informers po namin dito sa Manila, dyan po sa Manila, sabi po nila, hindi po ganyan talaga ang mga dinidistribute dito. Mukhang ang sinabi sa amin, ni-request na daw doon para sa China, para tatakan na sa China, para pag na-distribute dito sa market, ilulusot na lang na galing sa inyo para hindi mahuli. So yun po yung report sa amin. And then we have all these pictures. Kaya yun po. We have to give our official statement. Opo. Sayang, hindi namin na... ito na yung mga pictures ngayon na ating pong nilalabas sa 1PH, ABC Baguio. Oo nga, mukhang... Upon arrival, ito ay made to order na mga box na meron ng marka na ABC Baguio. Opo, sir. At saka sir, hindi po talaga ganyan ang packing namin dito. Usually, naka-sako po yan. Kung meron man pong wash, naka-plastic din po. We do not make use of boxes.
Tapos Opo. may mga ganyan pa, wala namang nanggagaling na carrot sa Baguio eh. Dito naman po lahat sa Benguet. Opo, at ma'am, bago po itong pinakabagong style na naman na ito, no, ng mga smuggler, hindi ba ma'am kitang-kita ho naman natin sa itsura pa lamang kung ano po yung locally produced sa Benguet at saka itong smuggled na una pa natin pinag-uusapan, di ba? Yes po, sir. Obvious naman po. Oo, itong mga galing ng China, sobrang kikinis at sobrang linis, ano po, malayong-malayo sa ating locally produced diyan sa Baguio. Yes po, yes po. So, ma'am, dito po sa bantay presyo ng DA, ang sinasabi pong presyuhan ng carrots ay 70 to 140 per kilo for Metro Manila. Diyan po sa trading post, ang local po natin, magkano hubang halaga? Ang average? Ang highest po kahapon is 30 to 35 lang po. Yun na po yung pinakamagandang presyo. Super pili na po yun. But the other, yung medium po na carrots, bumagsak po ng as low as piso. Kaya marami pong mga farmers nang namigay ng relief. In fact, kami po nangolekta na rin po para sa relief operations kahapon kaysa yung itatapon po ng mga farmers. The other farmers po, dinala pa nga po sa Baguio, sa may part ng Burnham Park. Tapos, free na Nimigay. pinahakot sa mga tao doon na passers-by. I can send you the video siguro pag ipapaalam ko lang doon sa nakapag-video. Opo, Na talagang pinamigay po yung mga carrots. Kasi yun nga, as low as 1 peso po yung medium na carrots. Tapos yung mga big, umabot lang po siya ng 30 to 35 per kilo. Piso per kilo? Opo. Lugi ka pa. Dito Yes, sir. Kasi mataas na po yung mga farm inputs ngayon. So, ang cost of production po ng carrots ranges from 25 to 28 pesos per kilo. Opo. Itong 30 to 35 na magaganda na ho at malalaking klase nga po ng carrots, diyan sa trading post, ano po, ano ang report ng inyong mga informer kaya ayaw na kayong bilhan ng mga traders na nagdadala sa Maynila dahil mas mura pa sa 30 to 35 yung imported? Kahit na po mas mahal ngayon ang imported, they still patronize yung mga imported kasi number one daw po, tumatagal daw po yung carrots nila, like even months, hindi po nalulusaw, lalo na po yung mga restaurants daw. Mas gusto nila yung imported po kasi hindi sila nalulugi, hindi sila nalulusawan. Yun po yung number one. Pero dati kasi, sir, mas mababa yung imported kaysa sa amin eh. Pero ngayon kahit mas mataas yung imported, mas pinapatronize because of that. Yung longer yung shelf life po niya. At saka, yun nga po, dahil daw malalaki, tapos uniform daw yung sizes, maganda daw tingnan, kaya mas nagugustuhan ng mga buyers po. So yun po yung rason nila. Pero ang pinaka po dyan yung longer shelf life, yun po yung mas nagiging rason nila ngayon. Kung bakit mas ginugusto po nila yung mga imported po. Opo. Ma'am, kayo po, anong inyong kaalaman dito? Bakit mas matagal ang shelf life nito? Ba't mas matagal mo na nagiging ganun pa rin ang itsura nitong imported from China kumpara sa atin? Kami din po gusto rin po naming malaman sana yung preservation technique po nila kung ano ang ginagamit. Although we had this test noon, pero that was years ago po, medyo matagal na po yun. Nag-positive po siya ng formalin. Pero yun po yung test namin, I think that's around 2011 po yata yun or 2010, ganon. Pero of late po, wala po kaming test na nagawa for this present po na mga carrots. Pero sa amin po, sana para matulungan din po yung industry rito, if that's the problem or po, kung yun po yung standard ng mga buyers po natin, sana the concerned agencies din po ay tumulong na maghanap din ng preservation para sa mga local produce po natin, pero kailangan yung food grade para naman makalaban din po yung local na produce po natin. Opo. Dapat nga din po yung pag-preserve nito hindi po mapapinsala sa kalusugan ng mga consumer.
Yun po sir. Kasi we are wondering kasi months bago malusaw yung yung carrots na imported. So we found out naman na ang travel period pala na shortest from China to Philippines is 2 weeks only these days. So kahit na 2 weeks yon, and then months kasi yung kinuha namin na sample kasi sir, mga 2 months bago mag-start na mabulok. Tapos yung pagbubulok po niya, black spots, hindi naman yung talagang paglulusaw na normal. So we are really also wondering kung anong ginagawa nila sa preservation po. Opo, at sabi din po nga ng akin nakausap no na maalam din dito, sinasabi nila na ito ho palang mga prutas na inaangkat natin, pati itong mga carrots na ito kaninyo ay by season din doon. So meaning matagal na po naka-imbak yan doon sa China. Oo, tapos dadating dito, babiyahe pa ho ng barko, and then dito matagal din ini-imbak. So most likely may ginagawa nga silang mga milagro para humaba ang buhay nito, yung shelf life na binabanggit ninyo. Ayun nga po sir So yun sana ang yung mga concerned agencies, maybe it would be good kung yun po yung gawin nila, i-trial nila or i-test nila kasi when we tried na maghanap ng testing area or kung may mga agencies po tayo sana na pwedeng mag-conduct, we learned na BPI Manila lang po ang may mga equipments talaga to test sa mga sa mga gulay po na mga to or yung mga fruits for that matter. Opo. Ma'am, kaninyo pumanik dyan sa inyo mismo si Yusek Layog ng DA at inalam nga kung galing sa inyo itong ABC Baguio na ito na mga carrots. Pero meron kayong mga picture na ipadala sa amin na galing sa mga truck. Kumpirmado na smuggled nga ito na dumating na nakabox na and then it ended up sa mga sa mga traders sa Metro Manila as in sa mga baksakan ng gulay sa Maynila? Yes po sir. Actually, yung mga pictures po na geotag, galing din po sa kanila yan. So it's actually yung tao po niya, si Sir Solomon, yung umakyat na nakipag-meeting sa amin. So aside from yung mga ibang pictures po, galing na rin po sa mga informers po namin sa markets mismo. So doon namin nalaman na kahit may nasabat sila, I think 9 yata na container vans yun, na ang permit po niya ay dumplings. Pero nung binuksan daw po nila, yun nga, nakita nila na carrots pala yung laman. But ang akala namin, yung 9 container vans na yun, wala na. Pero may mga lumusot pa rin po sa mga markets. So ibig sabihin po noon, baka hindi lang po 9 na container vans yun. Baka malamang mga 50 or 30 na container vans yun. 9 lang yung nasabat nila. Kasi bakit may mga ganun pa rin na binibenta sa palengke ngayon? And actually, yun po yung kalaban ng mga local carrots ngayon. At hindi lang po carrots ang laman ng mga ganun na boxes. May mga patatas din po ang laman na boxes. Na ganun din po yung tatak according to our informers. Opo, sa patatas ma'am, ganun din po ang branding nila, ABC Baguio din po o iba ang ginagamit naman pero may Baguio pa rin pong pangalan? Yes po sir, same na branding ang tatak po nun dun sa ginagamit sa patatas. Oo, ang DA bantay presyo, ang patatas po 110 pesos to 180 per kilo sa Metro Manila hango sa kanilang bantay presyo. Diyan po sa trading post, mga magkano po ang patatas? Kahapon lang po 48 pesos to 60 pesos po dito. Kung ito ho ay local nga na presyo, doble sa Metro Manila ang presyo ho ng patatas. Yes po. Actually, uli po kasi may mga DA people from Central Office kahapon na nag-observe din dito tungkol dun sa pricing nga po. Because of that, yung lumalabas sa mga monitoring po nila masyadong matataas. And we also learned na because of this reason na masyado daw mataas yung mga gulay dyan, they wanted to bring in imported vegetables legally. I think they're making use of the RCEP na pinakarason or parang yun na yung
because of the agreement, they will bring in imported vegetables talaga na legally. Sino? Through the agreement. Pero, well, gusto lang po naming sabihin na hindi po, actually, it is yung mga middlemen dyan sa Metro Manila po ang problema kung bakit tumataas masyado dun sa mga consumers mismo na bumibili. Kasi dito po, mga 1 to 2 transfer lang po dito sa amin from farmer to local middleman dito to buyer. So si buyer po na national buyer, sila na ang pupunta ng Metro Manila. So pagdating ng Metro Manila, doon po dumadami yung mga pagpapasa-pasa, kaya ganyan po na tumataas yung presyo. So importing vegetables legally is not actually the answer kasi parehas lang din ang farm gate price. Ang natutulungan siguro ay yung mga consumers dahil ang reasoning po yata nila sa pagpaparating ng mga imported na vegetable is para daw dumami yung supply, para daw bumaba yung presyo. But as per our years of study po and years of experience, hindi po yun yung rason kasi parehas lang din dito sa farm gate price sa mga farmers. Mababa pa rin. It's more of the middlemen na ang dami-dami dyan po sa Metro Manila. Ma'am Agot, sino may sabi niyan na itong mga gantong uri ng gulay gaya ng patatas ay aangkatin na lang legally para yung presyo ay bumaba? Sino may sabi? Unang-una po, open po kasi ang pagbebenta ng mga imported na patatas, carrots, broccoli, coli, onion leeks, celery. Diyan po sa Divisoria mismo, nila live selling nga po nila sa Facebook And then ang sinasabi daw ng mga according to our sources, legal na daw ang pagpasok ng mga imported na vegetables because of the RCEP. I don't know if meron talaga silang mga permit. Actually, we already wrote a letter dito sa Department of Agriculture Central Office telling them na ganun yung report sa amin, asking them na sana bantayan or i-check kung totoo ngang may mga permit ang mga ito through the RCEP. Kasi sa tingin po namin na abuso po yung RCEP. Now, I wasn't there po dun sa meeting na yon nung I think they were talking about broccoli and cauliflower. Kasi yung DA car po namin tumawag po sa akin nung they were having a meeting and I think may naka-ready na daw po yata na permit na pipirmahan para magpapasok ng broccoli and cauliflower. And our DA car who's having a meeting there sa Manila, sinabi yata nila na we don't need to import these vegetables because we have ample supply na nanggagaling dito. So we have to come up with our data kung ilan yung napapalabas namin na tonelada sa broccoli and coli. Just to assert or to prove yung assertion po namin na kaya namin i-produce ang mga yon. And yun nga po yung rason daw kasi nila is masyadong mahal sa mga consumers. Kawawa yung mga consumers kasi mahal yung broccoli at coli, di nila na-afford. So, kaya when we learned about that, I cannot say kung sino po yung pinanggalingan kasi I wasn't there at the meeting, pero yun po yung report kasi sa amin. So, we delivered yung yung data na kailangan nila. Binito po namin sa kanila. So, dun po, I hope they will look at the problem really. Kasi sabi ko nga po, hindi naman nagbabago yung farm gate price Diyan naman sa ang may problema, kaya mahal yung mga gulay. Opo. Ang linaw sinasabi ho ninyo na kapag ang pinag-uusapan supply, kayang mag-supply ng Filipino farmers sa presyuhan napakababa sa farmer. Tumataas nga lang talaga sa palengke at hindi solusyon dito kaninyo ang importasyon. At ito ay sa halip na maging solusyon, baka magbunga pa ng problema dahil ngayon ba may mga umaatras na mga farmers dahil nga sa napakabarat at tapos lugi pa nga sila? Actually, sir, itong Christmas na to, pag December po kasi peak season, usually yung 1.5 million kilos a day namin na average sa regular days, nagdodoble po yan. Kasi every December, nagdodoble ang demand. So, ang mga farmers po, pinaghahandaan talaga yan para makapagbigay sila ng doble na supply. But this year,
30 to 40% lang po ang tinaas ng demand. And yung mga buyer po na dati na nagdo-double trip, ibig sabihin po dalawang truck pinapatakbo na, dalawang 10-wheeler ang pinapatakbo every day. Wala na po, hindi na po sila nagpapatakbo ng dalawang truck. Mangilan-ngilan na lamang po sila. And nung tinanong po namin, ganun nga po, matumal daw ang bentahan dyan. Kaya the moment po last day of volume purchase nila ngayon, ang haba-haba po ng pila dito, sir, ng mga gulay. Ang repolyo, 10 to 12 pesos lang kahapon. Yun na po yung last price nung hapon na. Tapos yung wombok po namin dito, 5 to 10 pesos din. Kaya ang dami pong mga yung patatas na sabi ko na po yung carrots, ganun po yung presyo. Marami po sila sa pilahan ngayon sa staging area. Hindi pa rin po nakakapasok kasi napaka-slow po ng turnover ng mga buyers. Kasi bumaba po yung volume, hindi po sila bumili ng karamihan. So yung mga nakapila po ngayon doon sa staging area, malamang hindi na po yun makakapasok ngayon kasi mababa nga po yung hindi po masyadong maraming inaangkat ng mga buyers. Tapos last volume purchase nila today, matutulog na po yung mga farmer bukas, 31. Tsaka na lang hopefully may bibili po. And the first week ng January, sigurado pong maraming basura na gulay dito na hindi nabili. Ma'am, magkano po ang farm gate price kung sa trading post 45 ang average na presyuhan po ng potato? Magkano sa farm gate ito? Mga 40 to 44 na po. Okay. Dito po sa carrots, ma'am, magkano po ang farm gate kung 30-35 sa trading post? 25 to 34 po. Opo. Usually po kasi yung mga local na middlemen dito, ang tinatanggal or deduction po nila sa farmer ay piso. Opo, usually po, opo. Yes po, yun yung average po piso. Depende na rin po yung sitwasyon dun sa farmer. Kung pinautang po ng local middleman yung farmer, medyo lalakihan po niya ang deduction po niya. Sige. Okay, so Ma'am Agot, ito pong pinag-uusapan natin, pinag-usapan na rin po natin ng mga nagdaang mga taon. 6 years ng Duterte administration, ito na po yung problema ninyo. Even before the Duterte administration, ngayon po, ito pa rin ang inyong problema. Ano ho ba sa palagay po ninyo ang ibubunga nito sa inyong hanay? Dito po sa patuloy pa rin po na the same problem, the same complaint. May bago na nga po ngayon, sir, kasi because of the RCEP. Although hindi pa po namin, actually we had this dialogue with ASEC Noel nung October 25, kinonfirm po namin kung talagang sa RCEP po ba ay papasok yung mga fresh vegetables kasi po ang nakita namin sa listahan ay repolyo, patatas, carrots, broccoli, coli, onion leeks, celery, beans, halos lahat po ng pinuproduce po namin ay nandun po sa RCEP, ang na-allowed po siya na ipasok dito legally. So, na-confirm po namin kay ASEC Noel na totoo ngayon, papasok yung mga fresh vegetables and we're actually looking at the slowly demise of the local vegetable industry. Ramdam na po namin ngayon because of yun nga po sabi namin na abuso yung RCEP, madami pong smuggled pero pinapasa nila na legal daw na pumasok, wala naman pong nag-check kung may permit ba po ba talaga sila o hindi. And we also found out na wala pong National Anti-Smuggling Task Force unlike previous administrations na meron po. So, yun po yung isang request namin when we had this meeting with ASEC Benavides and yung tao po ni Sir Layog, sabi namin kasi sila din kinonfirm po nila na wala pong task force sa national level na consisting of the concerned agencies. So yun yung ni-request namin na sana buhayin po ulit or mag-create po ulit sila kasi malaking tulong po sana yung task force para madalian. Like say for example ako po, yung mga informers ko po sa baba sinasabi sa akin na tonight magdidiskarga sila ng 10 p.m. sa recto, sa harap ng pwesto ni ganito. Pwede po bang magpadala kayo ng operatives para i-entrap sila? Well, I do not have the authority to say so. Wala naman akong mapagsusumbungan.
So sayang yung mga information na ganun, wala kaming we do not have anyone to ask for help. Para yung mga yun sana may entrap din para tumigil na kasi yung smuggling. So kahit sabihin na natin may RCEP, I don't think naman na madaling pumasok yung mga imported. We know that there are requirements like phytosanitary pest, tapos yung mga pest risk analysis bago sila makapasok. So we know it's not easy really to bring in imported vegetables. Baka may mga volume pang required dyan. Although we haven't finished reading the whole agreement kasi 500 plus pages po yan. Binigay na po namin sa mga we created po our own dito Opo. sa RCEP na yan, and we are looking forward to the dialogue na naset po this coming January 17. Kasi yun po yung isang nireklamo namin noong October 25 with the dialogue kay Asik Noel. Sinabi namin na inaabuso yung RCEP, lantaran po ang pagdidiskarga ng mga smuggled na vegetables dyan sa Divisoria, and they are making use of the RCEP as an excuse, and nobody is checking kung talagang may permit o wala. Opo. Ano ba sabi sa inyo, itong RCEP na kinakatwiran nila, itong regional nga na cooperation ng importasyon sa mga bansang nakibahagi dito, wala nang tariff o may tariff pa rin naman yung gulay na inaangkat? Pag titingnan po yung strict na it should be implemented po within 19 years bago mag-zero-zero yung tariff. Pero nung nakita po namin yung I think meron po yatang move coming from the national, we're not so sure though, na i-fast-track po yung pag-implement nito. So parang mabibilis na yung instead of 19 years na matatanggal yung mga tariff, mukhang hindi na po abot ng 19 years. And sabi nga po namin actually stricto sana dapat yung pagpapapasok according to RCEP Pero yun nga po, inaabuso kasi. Opo. Sige, itong Enero 17 na inyong dialogue, with whom ito, ma'am? Akyat po yung sina Asik Noel and yung mga in charge po dun sa we requested this po kasi we want to have a face-to-face dialogue with them. We want to discuss with them how it would affect us. We also would like to ask kung yung implementing rules and regulation po ba na pinasa nila noong April 4 ay dumaan sa public consultation. Because we have confirmed na from the different offices po dito na walang consultation na nangyari or naganap dito po sa amin. Affected naman kami kasi kami yung nagpo-produce ng highland vegetables. Opo. Sige po. So, yung pong posibilidad na mismo itong mga bagay na ito ay makaabot sa kasalukuyang kalihim ng DA. Si Laurel Chu, may paramdam ba siya? The his chief of staff po ay nandito po yata kahapon, but we don't know. Nakita lang po namin dun sa post na bumisita pala po siya dito, but hindi po kami nakapag-audience sa kanya. I'm not so sure kung nasabi na po ng DA car namin yung problema namin na ito, but previously aside from yung aside from yung secretary po natin na bago, may mga assistant secretaries na po kami na nakausap regarding this one. We don't know kung nireport din po nila sa kanya. Opo, sige po. So, Ma'am Agot, hanggang saan po ang haba kaya ng pasensya ho dito ng ating mga farmers dyan? Dito ho sa ngayon, RCEP naman ang kinakatwiran para po sa malayang pagpapadala ng imported nga po ng mga gulay na kakompetensya po ninyo. Ano ho ang tingin niyo ho dito pag hindi ito agad natugunan ng presidente o ng gobyerno? Sa ngayon po, sir, lugi na yung mga farmer. You could just imagine, piso po yung carrots per kilo. Ang gastos niya doon is 25 to 28 pesos per kilo. Pag diretso po na ganito, baka hindi na po sila magtatanim kasi naubusan na sila ng capitalization, at kung nag-loan man sila sa mga co-ops nila, sa mga private na mga tao, hindi na nila yun mababayaran. Kami po na cooperative ng farmer, ramdam po namin yung effect kasi para ngayon, yung mga nag-loan po sa aming cooperative, talagang hindi makakabayad po kasi hindi nga po nabenta yung gulay nila sa magandang presyo.
Not to mention, paano po yung pambili nila ng pagkain nila, pag-aaral ng mga anak nila. Saan na sila kukuha? So, very bleak po yung future pag ito po ay hindi inadresahan ng ating government po. Opo. So 28 to 25 ang cost of production ng carrots per kilo. Opo. Opo, but you're selling it nga at 30 to 35, dapat kahit papaano may kita, kasama na yung trader dyan dito po sa trading post, no? Yun nga lang, pagdating nga sa palengke dito sa amin, 140 na, no? Opo. Opo. Sige, so Ma'am Agot, kami po ay nagagalak na kayo makausap dahil nung una po na ating ugnayan laban sa smuggling nga ng mga produktong ito, kami po humanga sa inyo at kami nabahala din po, no, dahil nga sa mga pangaharas na inabot ho ninyo, pero ngayon po na kayo amin nakapanayam, kami po ay nagagalak na hindi pa rin po kayo sumusuko, Ma'am Agot. Yes, sir. Ano po kasi, kami po, marami po kaming nabubuhay sa vegetable industry. Pag kami po ay hindi magrereklamo nito, totally po na, hindi lang naman mga farmers at stakeholders ang affected dito. Kasi pag pupunta po kayo dun sa mga malls, dun sa mga dito, yung mga groceries, yung pinakamalaki po na nagpo-purchase sa kanila ay yung mga farmers din lang. So, pag namatay po yung vegetable industry namin, it's tantamount to the whole region po na mamamatay, the whole Cordillera po, kasi doon naman naka-anchor po yung main na livelihood po naming lahat. Opo. Yung mga restaurants dito po na napakarami, baka wala nang kakain kasi wala nang main industry namin. So, we are hoping na sana we've been looking for many avenues to talk with the concerned agencies para dito sa problema namin po. Opo. I hope napakinggan po kami kasi yung first letter po namin tungkol dito sa smuggling tapos dun sa pang-aabuso nila is nung August pa po December na ngayon, pero yun nga po, I think one of the main lacking action would be yung interagency na anti-smuggling task force para yun sana ang mag-address ng immediate concerns dito sa smuggling. Opo. Meron kayong letter na address to whom? Dito po sa DA-CAR, and we have confirmed na in-endorse po nila sa central office. Sige. Nung wala pa pong action, that's first week of August, nung wala pa pong action, nagpadala uli kami nung September. Opo. Sige po, so kukuha kami ng kopya niyan, ma'am, at ako po ay nangangako dito na by next week ako ay magagawa po ng follow-up interviews para po dito po sa inyong mga sulat na ito, no, para po sa agad na umaksyon ang kinaukulan sana, Ma'am Agot. Opo. Yes, sir. We'll be sending po yung mga yung Opo. pictures ng letters po. Opo, sige. And lastly, ma'am, maliban kung may pahabol na tanong si Chacha, ma'am, nabalitaan ko din po sa ilang mga taga-Benguet na patuloy ang recruitment pala. Kasi ngayon po, bukas ang Japan, I think Australia, may mga bansa na ang gustuhong mga manggagawa ay mga farmers. May ganun po din ngayon na balita at may mga taga-Benguet daw, ang mga estudyante ng agriculture, yun ang pala ang plano kaya nag-agriculture dahil sa abroad. Diyan ba sa inyo may ganun din recruitment? Yes po, sir. Pero they are considered as trainees kasi I also visited Japan from an invitation ng mga farms doon with the hope na makita namin sana yung technology nila doon and yung system nila kung pwede namin implement dito. And yung mga farmers po namin dito na pumupunta doon, they are being as workers in trainees. Natututunan din po nila yung system doon, yung po nila, yung pagtatanim nila. Tapos pagbalik po nila dito, ini-implement naman po. Okay. Mabuti po naman. With other areas, pero kami po, parang kami na cooperative ng farmer, yung mga members po namin, kasi months lang po yun 6 months lang. Opo, sige po. And I think the problem with Japan kasi is, wala nang younger generation nila na gustong magpatuloy ng agriculture. Ganun din po mangyayari dito pag palaging lugi po yung mga farmer. Sino pang gustong mag-farm? Wala na. Baka magtanim na lang ng marijuana or
Opo, 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 opo. Para Yes, yes, ma'am. mabuhay lang. Yes, ma'am. We understand. We sincerely understand. Sige po. So, Ma'am Agot, muli po kami nagagalak na kayo makausap. Tuloy po ang laban. And thank you, ma'am, for being the voice of all of your constituents there, ma'am. Salamat po na marami. Thank you very much also, sir, for giving us your time and pansin, yung pagpapansin po ninyo sa problema namin. Maraming salamat po. Salamat po na marami. Si Ma'am Agot Balanoy, ang League of Associations at La Trinidad Vegetable Trading Areas. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.